Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Yo, what's up guys? Simulan na natin ang ating kwento. Kaya Ricky, okay na po. Dito na lang po ako bababa. Ilapag nyo na lang po ang helicopter sa gitna ng bukirin. Ayaw ko din pong malaman ng mga katrabaho ko ang estado ng buhay ko. Gusto ko pong maging simpleng empleyado lang din tulad nila. Ayaw ko pong bigyan nila ako ng special treatment. Sasakay na lang po ako papunta sa kumpanya ni Papa. Maraming salamat po Kuya Ricky. Sigurado po ba kayo, sir? Medyo malayo-layo pa pong babiyahin ninyo papuntang kumpanya. Okay lang Kuya Ricky. Para naman maranasan ko din na makasakay man lang sa mga pampublikong sasakyan. Basta mag-iingat lang po kayo ha. Ganun po ba, sir? Sige po, mag-ingat din po kayo. Mauna na po ako. Siya, sige Kuya Ricky. Mauna ka na. Ingat po. Agad na lumipad ang helicopter na sinakyan ni Lester upang makabalik na sa kanilang bahay si Kuya Ricky. Habang si Lester naman ay sumakay na ng jeep para pumunta sa kumpanyang pinagtatrabaho niya na pag-aari mismo ng kanyang ama na si Don Cristobal. Hindi alam ng kanyang mga katrabaho na siya ang anak ng may-ari ng kumpanya dahil inililihim nila ito para sa malaking plano. Samantala matapos ang ilang oras ng pagbiyahe papuntang kumpanya ay biglang sinalubong si Lester ng kanyang mga katrabaho. Lester, ayos ang suot natin na. Mukhang nagiging maayos ka ng manamit ngayon na. Umaasenso na ang mokong. Panginsultong sabi ni Tyrone sa kanya habang tinatapik-tapik ang kanyang braso. Saan mo ba yan nabili, Lester? Sa ukay-ukay ba? Kasi amoy patay ang suot mo. Baka mamaya, patay ng may-ari niyan. Natatawang sabi naman ni Lionel. Alam niyo mga pare, hayaan na lang natin si Lester. Dahil kahit ano namang isuot niyan, ay mukha pa rin siyang gusgusin. Galing sa mahirap na pamilya at probinsyanong bahuin. Panginsultong sabi pa ng isa. Hindi na lamang kumibo si Lester at pinagwalang bahala na lamang ang kanyang mga narinig. Dahil kung papatulan niya mga ito ay wala din namang mangyayari kundi gulo lamang. Sinasalo na lamang ni Lester ang lahat ng masasakit na salita na natatanggap niya mula sa mga taong nilalait at minamaliit ng kanyang pagkatao. Dahil nga sa tingin ng karamihan na isa lamang siyang mahirap at dukhang probinsyano, ay walang may nais na makipagkaibigan sa kanya. Lahat ng kanyang mga katrabaho ay iwas sa kanya dahil ayaw nilang madamay sa panginsulto ng mga taong nakapaligid kay Lester kung ito ay kanilang kakaibiganin. Ngunit sa kabilang banda naman ay may isang babae na kumakausap kay Lester. Walang iba kundi si Shane. Ito lang ang nag-iisang katrabaho niya na kumausap sa kanya at hindi natakot na mahusgahan dahil sa pakikipagkaibigan niya sa isang probinsyano. Shane, sigurado ka ba na makikipagkaibigan ka sa akin? Hindi ka ba natatakot na mahusgahan tulad ng panghusga na ginagawa nila sa akin? Madadami ka lang Shane, kaya kung maaari, lumayo ka na sa akin. Ayaw ko masaktan ka sa sasabihin nila, sabi ni Lester na buong puso sa dalaga. Ano ka ba Lester? Wala akong pakialam sa sabihin ng mga yan. Dahil sanay na ako. Kahit naman di kita nakakasama, nilalait din ako ng mga yan. Dahil nga isa din akong probinsyana. Basta ganito ang gawin mo. Pag tinukso ka o nilait ka nila, ay ilabas mo lang sa kabila mong tenga. Lahat ng mga narinig mo, papasok sa kanan, lalabas sa kaliwa. Hayaan mo silang mapangal ang bunganga kakalait sa iyo. Sabi ni Shane habang nakangiti sa kanya. Sigurado ka Shane na ayaw ko lang kasi na madamay ka pa sa mga panginsulto na
ginagawa nila sa akin. Di ko ba alam bakit merong mga tao na mapangmaliit sa kapwa. Dapat sa kanila tinuturuan ng leksyon para mga madala. Turuan ng leksyon? Ano naman magagawa mo? Madami sila. Tsaka alam mo ba na malakas ang kapit ng mga yan sa bisor at manager natin. Kaya wala tayong kalaban-laban sa kanila. Kahit nga yung mga bisor natin, di ba? Pinag-iinitan tayo. Hay nako, di ko ba alam sa mga yun? Kung mabagaling tayo sa probinsya, mababa na ang tingin nila sa atin. Kakalungkot talaga, di ba? Hingang malalim na sabi naman ni Shane. Siya, sige na Shane. Punta na ako sa table ko. Baka masita pa tayo. Pagpapaalam naman ni Lester. Sa kabilang banda naman, habang nasa table si Lester ay nilapitan siya ng kanilang HR dahil ipinapatawag daw siya ng may-ari ng kumpanya. Lester, punta ka daw sa office ni Mr. Cristobal dahil may nais daw na ipagawa sa'yo. Bilisan mo dahil kanina pa daw naghihintay si Sir. Nagmamadaling sabi ng HR. Agad naman siyang pumunta sa office ni Mr. Cristobal at agad na umupo sa harap nito. Lester anak, kamusta ka? Kamusta ang trabaho dito sa kumpanya ko? Maayos bang nagiging pakikitungo sa inyo ng mga katrabaho mo? Tanong ni Mr. Cristobal. Alam mo pa, sa totoo lang, gigil na ako sa mga empleyado mo dito. Mga pa-HR, manager, bisor, o kahit mga office staff. Sobrang sasama ng ugali. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanila na anak niyo ako. Kaso hindi pa pwede sa ngayon. Dahil may gusto kong ipapromote sa inyo na isang babae. Gusto ko lang muna malaman kung mabait ba talaga siya at deserve sa position bilang manager. Sabi ni Lester sa ama. Aba anak, sino ba ang babae na tinutukoy mo? At baka kilala ko? Probinsyana din po siya papa. Shane po ang pangalan niya. Alam niyo po ba na siya lang yung bukod tangay sa mga katrabaho ko na sobrang bait at siya lang din ang kumakausap sa akin. Kaya gusto ko sana siyang bigyan ng promotion dahil deserve niya naman yun dahil sa pinapakita niyang kabaitan. Si Shane ba? Oo, naririnig ko ang pangalan niya. At alam mo ba anak, isa din siya sa mahusay na empleyado sa kumpanyang ito. Sige, bibigyan natin siya ng magandang posisyon dito sa kumpanya. Pero hindi muna sa ngayon ha. Kailangan muna natin siyang kilalanin pa. Kung mabait ba siyang talaga. Sige po papa. Pero sa tingin ko po, mabait naman po talaga siya. Mahaba din ang pasensya at hindi basta-basta nagpapapekto sa sinasabi ng mga katrabaho namin na masasama ang ugali. Hala, tama na yan anak. Sige anak, mga ilang buwan lang ipopromote natin siya. Kasabay ng pagpapakilala ko sa iyo bilang anak ko at ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya na ito. Matapos ng kanilang mahaba-habang usapan ay lumabas na siya sa office ng kanyang papa. Madami nagtanong sa kanya kung ano ang pinag-usapan nilang dalawa. Subalit nagkibit balikat lamang siya at hindi na lamang pinansin ang mga tsismoso at tsismosa sa kumpanya. Mabilis na lumipas naman ang oras at oras na para sa kanilang break time. Pumunta si Lester sa kantin nang sa ganon ay kumain na ng tanghalian. Nilabas niya ang isang lata ng sardinas na pabaon sa kanya ng kanyang yaya. Dahil isa ito sa pinakapaborito niyang ulam at isa pa. Plano niya din ito para lalong magmukha siyang kaawa-awa sa harap ng kanyang mga mapangmatang katrabaho. Lester, ano ba yan? Nakakaawa ka naman. Isang latang sardinas lamang ang ulam mo. Di ka man lang makapag-ulam ng masarap-sarap. Kakasahod lamang natin kahapon na. Nakakaawa ka naman. Panglalait ni Tyrone sa kanya. Naku Tyrone, aasa ka pa na mag-ulam niya ng masarap. Sigurado ako na lahat ng pera niya ay pinapadala sa probinsya. Baka kasi walang makain ng pamilya niya doon. Nakakaawa naman si Lester. Trabaho ng trabaho, pero sardinas lamang ang ulam.
Ulam ng mahirap. Natatawang sabi naman ni Lionel. Mga pare, kaya na lamang natin yan. Kahit kailan, walang magbabago sa buhay niya. Mananatili na lamang yan sa buhay niya na isang kahig isang tuka. Mahirap, kaawang mahirap. Panginsulto pa ng isa. Halos lumubog si Lester sa kanyang mga narinig. Sobrang sakit para sa kanya ang lahat ng sinabi ng mga ito. Kung pwede nga lang niya na sabihin ang tunay niyang estado sa buhay, ay sinabi na niya sa mga ito. Subalit mas pinili na lamang niyang magpakumbaba. Dahil gusto niyang masorpresa ang mga ito. Oras na ibulgar ng kanyang papa ang kanyang tunay na pagkatao. Tapos na ba kayo sa panglalait at pangmamaliit niyo sa akin? Kung wala na kayong masasabi, aalis na ako. Sabi niya sabay talikod sa mga ito. Subalit bago siya makalayo sa lamesa, may isang tasa ng tubig ang tumalsik sa kanyang likuran. Nabasa ang kanyang suot na suit at tumalsik ang ilang basag na tasa sa kanyang paanan. Dahil doon ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Agad niyang nilapitan ang isa sa kanyang mga katrabaho at sinapak ito ng napakalakas na naging dahilan ng pagkakabuwal nito. Kayo, pinipigilan ko na magkaroon ng gulo pero hindi niyo ako tinatantanan. Ilang beses kong tinanggap ang masasakit na salita na sinasabi niyo sa akin. Pero ang buhusan niyo ko ng tubig ay hindi ko mapapalampas. Namumulas sa galit na sigaw niya sa mga katrabaho. Dahil sa galit ay sinundan niya pa ng isang malakas na suntok si Tyrone. Kaya hindi na ito nakaganti at nakatayo. Samantalang ang mga kasama naman ito ay natulala sa labis na gulat. Hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Lester sa kanilang kaibigan. Habang nasa gitna ng kaguluhan ay biglang dumating ang manager at bisor sa loob ng kantin. Agad silang tumawag ng security guard upang mapigilan ang kaguluhan na nagaganap. Pinakaladkad siya sa security guard na labis niyang ikinagulat. Samantalang ang grupo naman ni Tyrone ay pinaburan pa ng mga ito. Ikaw Lester, simula ngayon, you're fired. Tanggal ka na sa trabaho. Ang kapal na mukha mo para gumawa ng kaguluhan dito. Salbahe ka talaga. O galing probinsyano. Sabi ng manager kay Lester. Nagalit na galit. Umalis ka na sa kumpanyang ito bago pa kita ipakaladkad sa security guard. Alis, umalis ka dito. Sabi naman ng bisora. Dahil sa narinig sa mga ito ay hindi na niya napigilang sumagot. Bakit niyo ako pinapaalis? Di ba pwedeng alamin niyo muna ang nangyari? Bakit palagi niyong pinapabura ng mga bastos sa empleyadong iyan? Matuto kayong gumitna at alamin ang tunay na nangyari. Sabi ni Lester at hindi na napigilan ang magtaas ng boses. Habang sila nagtatalo-talo ay biglang dumating si Shane at nakisali sa usapan ng mga ito. Mawalang galang na po, Ma'am and Sir. Wala po talagang kasalanan si Lester. Sila po ang nanguna namang bully. Binusan pa nga po si Lester ng isang basong tubig ni Tyrone. Kaya hindi na po niya napigilan ang kanyang galit. Kaya nasuntok po niya si Tyrone. Sabi ni Shane sa mga ito. Subalit naging bingi ang mga ito sa paliwanag ni Shane at siniguan pa siya ng mga ito. Hoy Shane, huwag kang makialam sa issue na ito. Kung ayaw mong madamay at matanggal sa trabaho. Sabi ng manager. Natahimik na lamang si Shane at hindi nakapagsalita dahil sa takot na mawalan din ng trabaho. Masakit man para sa kanya na hindi maipagtanggol ang kaibigan ay wala siyang magawa dahil sa banta ng manager. Shane, don't worry. Ako nang bahala dito. Tingnan natin kung sino ang luluhod at magmamakaawa sa huli. Sabi ni Lester na labis na ikinainis lalo ng mga ito. Kapal talaga ng mukha mo. Security, kaladkadin nyo ang lalaking yan. Utos pa ng manager. Kinaladkad siya ng mga security guard papalabas ng kumpanya.
Subalit bago pa sila makalabas ng pintuan, ay may isang malakas na tinig ang sumigaw sa kanila na labis nilang ikinagulat. Mga walang hiya kayo! Bitawan niyo ang anak ko! Napalingon ang lahat sa malakas na sigaw at nanginig sila nang makita ang may-ari ng kumpanya na si Mr. Cristobal. Anak? Tama po bang narinig namin? Anak niyo po si Lester? Namumutlang tanong ng manager. Oo, anak ko si Lester. Ang nag-iisa kong anak na akin ding tagapagmana. Bakit niyo siya kinakaladkad? Wala siyang kasalanan. Dahil kitang-kita ko sa CCTV ang buong pangyayari. Pinapanood ni Mr. Cristobal ang kaganapan kanina na kuha ng CCTV at labis na nagulat ang mga ito sa tunay na pangyayari. Sa labis na galit ni Mr. Cristobal ay hindi siyang nag-atubiling ipakaladkad ang mga empleyadong bully kasama ang bisor at manager na mapangmata sa mga probinsyano. Dahil sa nangyari ay hindi na nakapagsalita ang lahat, gayon na din si Shane na nag-iisang kaibigan ni Lester. Makalipas naman ng ilang minuto ay may bumabang helicopter sa ibabaw ng building at sumakay doon si Lester. Labis na nagulat ang lahat sa mga pangyayaring iyon. Hindi nila lubos akalain na ang minamalit nilang lalaki na isang probinsyano ay anak pala ng may-ari ng kumpanya at ito pa ang nag-iisang anak na tagapagmana. Samantala sa kabilang banda naman, ay tinupad ng ama ni Lester ang kanilang usapan na ipopromote si Shane at ngayon nga ay isa na siyang manager ng kumpanya na pag-aari ni Lester. Naging maganda ang pamamalakad nito sa kumpanya at pinairal ang kabutihan sa isa't isa. Dahil sa nangyari ay naging matatag lalo ang pagkakaibigan nilang dalawa. Napilit man silang ibaba at kutyay noon, ay nanatili pa din silang matatag para harapin ang mga hamon sa buhay ng mga taong mapangusga at mapang-abuso sa kahinaan ng isang tao. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? Maaari nyo pa bang i-comment doon sa comment section para aking mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.